Isa po sa mga solusyon kasi tayo naman ay bilang Pilipino, bilang mamamahayag, political vlogger, hindi lang yung mga nangyayari at mga pwedeng mangyari ang ating mga dapat itapik. Dahil sa aking paniniwala, ang ating mga idea, opinion, suggestion ay kailangan ng mga taong tatanggap ng mga pagbabago. Ang kailangan pong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magpalit siya ng ibang cabinet secretary at opisyal ng pamahalaan. Kung gusto pa niyang makarecover, gusto niyang magbago bahagya, ang performance kung meron man, identity ng kanyang gobyerno sa natitirang 2 taon na lang. Eksakto pagdating ng June 30, next month na yon, 2 taon na lang. Tapos yung susunod pa ay halos wala na yung kalahating taon. Kasi pagkatapos ng eleksyon sa Mayo ng 2028, baliwala na yung kanyang pagiging Pangulo. Kasi may bago nang nahalal nun, na uupo ng June. Kaya parang more or less 1.5 years na lang pala. Pagdating pa next year, 2027, last quarter ng 2027, halos puro politika na. Kasi filing na ng certificate of candidacy sa last quarter ng 2027. Pagkatapos, kanya-kanyang pagbubuo na ng mga political party at kandidato pagpasok ng taong 2027. So halos kakapiranggot na lang, iilang buwan na lang ang talagang seryoso na ipakita pa ng Pangulo kung meron pa siyang ipapakita na pagbabago ng sistema ng kanyang gobyerno na para naman matuwa, ikatuwa ng mamamayang Pilipino. Kung hindi siya magpapalit ng gabinete at mananatiling yung mga nakapwesto dyan ganyan, na ang karamihan dyan o tingin ko doon sa iba doon nagpapasarap lang sa buhay, puro sweldo at hanap buhay, negosyo lang ang ginagawa. Sa totoo lang po, kaya ko ng pangalanan. Marami dyan naghahakot ng pera pero wala namang ginagawa. Ginagamit yung koneksyon at posisyon. Pero kawawa ay ang taong bayan. So Mr. President, nasa iyo yan. Ito naman idea lang, suggestion lang. Magpalit ka ng ibang cabinet secretary at opisyal ng gobyerno. Dahil kung hindi mo gagawin yan, walang legacy, walang maaalaalang malalaking development sa iyong administrasyon. Mas maalaala ay ang negatibong tulad ng korupsyon na diniskobre mo pero kulang na kulang na ipakita mo sa gobyerno at sa taong bayan na panagutin ang malalaking tao. Dahil until now, walang kinasuhan at hinuli ng mga senador at congressman. May kinasuhan at large pa. May nakulong nag-voluntary lang. Dati pang senador, Bong Revilla. Yung mga senador na paulit-ulit ang binabanggit, until na wala. Ang pinsan mo si Martin Romualdez at 26 na mga congressman na binanggit ng ombudsman, until now, walang nangyayari. Yan po yan. Pero yung accomplishment, matitinding desisyon, kakaunti yun. Negative pa sa iba. Yung pagpapahuli kay Duterte, pagpapahuli kay Kibuloy, yun lang po. At yung mga involved sa mga pogo, at yung mga warrant of arrest ng mga atlas, baliwala, atlas pa rin sila. Ang kailangan po ay yung aktibo, may tapang, may totoong pagmamahal sa iyo at sakripisyo para sa bayan. Yung mga cabinet secretary at opisyal ng gobyerno mo, Mr. President. Pag hindi mo binago yan, bahala ka. Magiging negatibo ang dating mo habang papalis, habang papalapit na ang last 2 minutes ng iyong administrasyon. Matagal akong nagantabay, matagal akong nakiramdam, pero hindi ko naramdaman ang mga isyong ating dapat na ipakita sa mamamayang Pilipino na yung talino mo may kasamang tapang. Talino lang, walang tapang. Talino lang, natabunan pa ng kahinaan. Medyo mabagal at malambot na mga palisiya. Yan po yung masakit. Hindi sapat yan tayo ay matatag ang relasyon sa ibang bansa. Ang mahalaga ay matatag ang iyong relasyon sa mamamayang Pilipino. Umunlad ang buhay ng Pilipino. Protektado ang mga Pilipino. Natuwa ang mga Pilipino. Yun ang importante.
Kahit matuwa ang international community, kung ang mga Pilipino naman ay galit sa iyo, ang mga Pilipino naman ay hindi kontento, baliwala yung relasyon mo sa international community. Pero hindi ko naman sinasabing huwag kang makipagrelasyon, kailangan pa rin yun. Pero mahalaga ay ang tiwala, nasayahan, nag-enjoy ba, naramdaman ba ng taong bayan ang iyong liderato. Iyon ang mahalaga. Sa ngayon, kulang na kulang pa. Kaya nga ang ating suggestion magpalit ka ng kabineteng mayroong balls. Magpalit ka ng mga opisyalis na mayroong totoong sakripisyo at pagmamahal sa iyo at sa taong bayan. Pag hindi, alat, wala. Sisisihin ka habang buhay at baka kasuhan ka pa pag natapos ang term mo. Baka panagutin ka pa pag nawala na sa kapangyarihan sa Malacanang. Yan ang mga pwedeng mangyari. Pero kung magagawa mo pa, marami ka pa pwedeng gawin sa natitirang ilang buwan o taon sa iyong administrasyon, Mr. President. Real talk lang ito. Kung magagalit ka at magagalit ang mga alipores mo, dahil hindi ako naintindihan, okay lang. Ang mahalaga sa akin ay yung tiwala at kapakanan ng taong bayan. Hindi ang tiwala at kapakanan ng mga nakapwesto sa gobyerno. Sa totoo lang, kayo ay lingkod bayan. Kayo ay mga trabahante lang ng mamamayang Pilipino. Kung kayo pa ang magagalit sa mga sinasabi, dahil ito ay constructive criticism, wake-up call na dapat mong gawin. Dahil walang nagsasabi sa iyo ng ganito. Dahil nakatabi mo o kapanalig mo. Mga sip-sip lang yung mga yan. Takot sa iyo, nahihiya sa iyo. Ayaw nilang mapagalitan kasi nakikinabang siya sa gobyerno mo. Ako hindi. Hindi ako matatakot, hindi ako nangihinayang at sasabihin ko yung totoo. Kasi wala akong utang na loob. Kayo ang may utang na loob sa taong bayan. Wala kaming utang na loob sa inyo. Dahil kayo ay obligado nyo na maglingkod ng bayan, tao ng tama. Pasayahin ang mga Pilipino. Paunlarin ang bansang ito. Yun ang kailangan. Kaya yung mga ayaw nitong aking mga sinasabi ay yung mga nakikinabang sa iyo, Mr. President. Yung mga nakapwesto sa iyong gobyerno, Mr. President. Pero yung masa at totoong Pilipinong naghahanap ng kalinga, pagmamahal ng totoo, palagay ko, naghahanap na rin sila. Naniniwala sila sa atin. Naniniwala sila sa akin. Hindi sila magagalit. Sa totoo lang. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Pagmamalasakit lang ito, pagsasabi ng totoo. Wala akong anumang interest dahil hindi ako politiko, hindi ako taga-gobyerno. At wala akong pinagkakautangan ng loob kung hindi kayo ng mga Pilipino sa buong mundo na aking pinaglilingkuran na itong mga channel na ito. Kaya mag-like, mag-share, subscribe, and follow. Okay na yan.